again, with due respect sa DPWH, siyempre, bigay natin yung, it is their mandate, no? Itong pagtayo ng tulay. Of course, hindi lang pagtayo, kundi yung disenyo, yung program, all the technical aspects given to them. Kasi sila may expertise nito. But fortunately, no, alam naman ng ating mga kababayan, ang background natin is construction. Hindi ko po i-deny ito. We've tried, from the first day in office in 2019, I've tried to negotiate the funding of this bridge. No? Nung unang panahon na yan, ang proposal, this is one of the supposedly many iconic bridges, no, na nakalatag sa national government. And they considered this one of the many bridges. No? Iconic ang design supposedly nito. Okay? But then again, no, nagkaroon tayo ng challenge, nagkaroon ng COVID, at of course, the end of the day, ang pinaka-consideration is the funding. Pag iconic kasi sinabi mo na ang dami ng patalastas dyan, no? Ang daming mga ingredients, fixtures, no? So, short of saying, masyadong malaki yung pondong kailangan. Okay? May initial noon na nag-propose ng pondo nito is umabot ng almost 6 billion during those time. Sabi ko, parang napaka-imposible na kung ganyan. So, may mga succeeding mga programs, umabot sa 4-point-something billion. But then again, pag local yan, no, ang kalakaran po kasi sa budgeting, pag local, sa ganyang kalaki, hindi ko sinasabing imposible, but it is very unlikely. Okay? Hardest na yan. Kasi nakikita nyo naman ang challenge every budget hearing, no, is the availability of funds, no, na maibigay. So, nang dahil po dyan, I propose sa DPWH, no, as high up the secretary, no, to the undersecretary and others, nag-propose ako, hindi po kami nangangarap ng iconic na, nangangarap po kami ng tulay na it will serve the purpose. Tulay na matibay, tulay na madadaanan, tulay na maaasahan, hindi lamang sa panahon po ng tag-init, kundi sa paglaki ng ilog. So, ang design po niyan, kung napansin ninyo, is very, hindi ko naman sinasabing traditional. Okay? Traditional yung mukha, no? Nakita nyo yung baluster type, but the design, yung ilalim niya, is board pile na. Okay? New, na yan, technology. Okay? Ang unang panahon kasi na design structurally ng tulay is pinapalo ang mga poste. Ito po, parang barena, and yan, modelo. So, it will stand, no? Kung ano man yung nararapat na dumaan dyan, pwedeng matulog po ang pasahero, hindi driver. Okay? Siguradong makakatawid dyan ng buhay, safe, walang madisgrasya, no? At walang perwisyong mangyayari. So, that I can guarantee you. Sabi ko nga kanina, hindi lang po 28 days ito, kundi dekada-dekada ito. No? I'm just praying that it will withstand yung tibay po ng Buntun Bridge, which is more than 50 years old. Close to 1.2. No, yung tulay at saka I think konting approaches niya. Ngayon, hindi pa po tayo nagtapos diyan. Siguro narinig mo ito or nasubaybayan mo yung committee hearing na APRO. It happened last Thursday, the last day of the Appropriations Committee hearing. Hiningan ko pa rin ng pondo yung mula dito sa Abolo, yung approaches, hanggang sa Bayabat. Okay? Shortcut niya. Diretso yan. Okay? Yan yung mga hinihingi ko. Kasi sabi ko nga, kung panahon ng ito na magkaroon ng baha, whatever, all-weather lahat itong mga infrastruktura natin, Mayor. So, makaka-responde ka sa iyong mga kababayan immediately, no? Na hindi mo kailangan na mag-antay na humupa ang ilog, kundi makapunta ka sa oras na pangangailangan nila sa atin dito. Sa palagay ko naman na Bombo Marvin, kasi considering na kung titingnan mo, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko natin, this bridge started, I think, 2020, in a meager amount.
nag-ground break tayo kasi may nakuha tayo ng pondong maliit. I think it started at 35 o 25 million, no? Yung medyo full blast nito, no, na initial, hindi pa full blast na full blast. Initial na medyo kunada nga rod da iba magpital tabati, kunada, na is 135 million 2021. But then again, tandaan ninyo, nung 2020 nagkaroon tayo ng COVID, no, 19 na pandemic. So, lahat ng resources supposedly ng gobyerno is nasa healthcare. So, ginastify po natin ang kahalagahan nito. At awa ng Diyos naman po, yung mga nakaupo noon dyan, ay napagbigyan naman tayo. So, kung i-compute mo yun, Bombo Marvin, no, 2021, 2022, 2023, 2024. So, 4 years na funding, close to 5 years na construction, sabi ko nga, not bad, no? Kung i-compare mo sa iba, no, na tulay. Siguro naman, wag na tayo lalayo. Within the province, Camalanyugan, nauna pa yon. Okay? Nauna ng 2 years yon. Hopefully, mabuksan na rin yon, no? Kasi nakikikontest naman sila sa atin, no? So, wala naman masama. Kung bubuksan nila, kailangan na rin. Okay? And of course, ang nasubaybayan nyo, nangyari sa Santa Maria. Okay? Kailan pa nag-umpisa yun? I think 2012. Okay? So, tayo naman, 4 years, Marvin, siguro naman na hindi ko naman hiningan na sasaludo ang ating mga kababayan sa atin. Pero, in a way, it needs recognition also. Sabi ko nga, give credit where credit is due. And for that, agyaman ako.